Unang-una, hingi po kami ng mga detalye po, sir, regarding po dito sa, ayun, kanina napaulat po na plane crash, dyan po sa inyong nasasakupan sa Concepcion, Tarlac po, sir. Opo ma'am. Meron po kasing nag-walk-in sa office namin nung 11:19 ng umaga. So ginawa po namin, binerify po namin yung report kung totoo pong merong nag-crash na ultralight aircraft. Nung na-verify po namin, agad po kami nag-respond din ng 11:30 AM. Bali, 11:45 po, nakarating kami ng crash site. Okay po. At kamusta po, sir, ito, yung nyo po pag-responde? At kanina, tama po ba, dalawa po yung mga victim po doon po sa nangyaring plane crash po, sir? Yes ma'am, dalawa po yung biktima, pero bago po kami makarating dun sa mismong crash site, medyo mahirap po yung daan. Dumaan pa po kasi kami ng ilog bago kami makarating. Kaya pagdating po namin dun, naka-extract na po yung patient, yung mga dalawang biktima. Okay po. Yung lugar Yung po ba... yes, sige, sir. Go ahead po. Yung mga biktima po, na-extract po ng mga residente natin dun, siguro po, nagmamagandang loob yung mga tao. So ginawa po nila, nilabas nila yung mga biktima sa nakaipit na aircraft. Kaya pagdating po namin doon, nadatnan namin sila. Bali nakahiga na po sila sa mga damuhan. Okay po. At sino po, sir, yung mga una pong kita doon sa insidente? Mga residente po ba doon mismo sa lugar, sir? At yung mga una na rin po na parang siguro pumunta doon or nag-respond, mga residente na din po, sir? Yes ma'am, bali po yung mga usually po kasi mga farmers po yung mga unang nakakita sa mga ganyan eh. Then si barangay officials po, nandun din po sila. Si barangay captain tsaka si mga kagawad po natin. Okay. So, bali po sa base po sa pakikipag-usap po ninyo doon din sa mga residente, sir, ano po yung kanilang pagsasalarawan doon sa nangyari? Nakarinig ba sila, sir, ng parang mga malakas po na tunog, pagkabagsak po nung nasabi pong, or babagsak po doon po sa kanilang lugar, sir? Base po dun sa mga kwento ng mga residente ma'am, nangyari daw po, nakita nila nga lumilipad yung aircraft. Tapos biglang naglanding daw sa palayan. Tapos bigla nilang pinuntahan, nakita nga nila nag-crash na yung aircraft. Okay po. So, sa ngayon po ba, Sir Chester, ay tukoy na po ba yung dalawa pong biktima dito nga sa pagbagsak po nung nasabing ultralight aircraft po? Yes ma'am. Bali bago po namin iwan yung mga biktima sa hospital, nakuha po yung mga details ng mga biktima, pero hindi po namin pwedeng sabihin yung mga pangalan. Yung isa pong lalaki, 19 years old, yung isang babae, 18 years old. Pilipino po silang pareho. Fake news po yung Korean national sila. Okay po. At tama din po ba, sir, na ito pong mga biktima po ay galing po sa Pampanga, sir? Or tinutukoy pa Base ninyo, po sir? dun sa report, meron po kasing flying club dito sa part ng Magalang. Doon daw po nag-take off si aircraft. Okay po. So, possible, sir, na mga students po, itong dalawang victim po? Yun po hindi po namin masasagot kasi hindi pa po tapos yung pag-iimbestiga ng ating kapulisan tsaka yung mga aviation. Okay po. At yung dalawang victim po, sir, saan nga pagamutan or hospital po dinala dyan sa Tarlac? At on the spot ba yung manasabi pong victim, sir? Nadala po namin sila ma'am sa Concepcion District Hospital dito sa Concepcion, Tarlac. Pagdating po sa hospital, inassess naman po sila ng physician. Na-declare po silang dead on arrival. Pareho. Okay po. So, sa ngayon, sir, ay sa inyo rin pong, of course, na ongoing investigation, may mga initial na po ba kayo nakikita na maaring possible po na or dahilan ng pagkakabagsak po ng naturang aircraft po? Sa part po na yun, ma'am, si aviation po siguro yung makakasagot tsaka si PNP kasi yung pinaka-concern po kasi namin dyan is yung response lang po talaga.